Shall we bow down our heads and let's pray? Father in heaven, it is only you, O Lord. It is only you that we will praise. It is only you that we will give honor in this morning, O Lord. Father, in the name of Jesus, let your Holy Spirit be upon our midst. That your power will be manifested in each and every one of us. Father, in the name of Jesus, I declare that those who are sick, healing will be upon yours. Accept that. Believe in that. In Jesus' name, amen. Amen. Come on, shall we clap our hands? And team, thank you. God bless you. And we may now sit down in the presence of God. Good morning! So do we have, pwede po makita yung mga kamay ng ating mga VIPs for this morning. Yes, praise the Lord. Sige, palakpakan po natin ang mga kamay nila. Palakpakan po natin sila. So, we are on the third Sunday of our series. Good morning, Brother Raju. Please receive this in your spirit. Okay? Okay. So, we are on the third series of our topic for this November, Salt and Light. But before we continue, if you have your Bibles with you, please come and join me in reading in the book of Matthew, chapter 5, verses 13 to 16. Okay? So let's start. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how it can be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Well, ang sermon ko po ngayon, or ang outline po natin ngayon ay meron ko pong subtitle na Perfect Strangers. Diba? Social. Perfect strangers. Because this morning we will topic about being salt and light to those people na in prison or in jail. People who experiences sick or yung may mga sakit na somehow medyo stranger sa harapan natin. And lastly, those people who is an orphan. Yung mga taong nasa orphanage. So I remember when I was in elementary and high school way back tagal na. Siguro 1980 plus. 1986 kasi ako gumraduate ng elementary. And I'm now 40 years old. And yung eskwelahan namin, talagang tumutulong sila dun sa mga batang walang tinagis ng magulang. And pag nakikita ko sila, parang awang-awa ako sa kanila. Kasi parang pagising nila in the morning, ay wala silang kinagigisan. Uy, bangon ka na. Wala silang magulang na tumatapik sa kanilang mga puwet or mga hitan. Ay, bumangon ka na anak. Wala silang ganun. And parang nafe-feel ko sa kanila yung parang emptiness sa puso nila na parang wala silang magulang. And this morning, ay pag-aaralan natin, ano ba yung dapat natin gawin? Bilang isang estranghero sa kapwa estranghero, paano ba tayo magiging salt and light sa kanila? How to be a salt and light in these people? Okay? So, actually, when Jesus
ay nandito sa earth or dito sa mundo, dito kasama natin, ang unang ministry niya ay pagalingin ang mga may sakit. Hindi siya pumunta doon sa mga taong alam niyang naniniwala sa kanya. Pero pumunta siya doon sa mga tao na kung saan nangangailangan ng ilaw ng sanlibutan. Ito ay yung mga nasa jail, yung mga taong walang magulang, orphans, or yung mga taong may sakit. Well, sabi ko nga kanina, napakahirap maging stranger. Kasi nowadays, hindi tayo basta-basta nagtitiwala talaga sa mga tao. Tama ba? Pero I'm sure yung katabi nyo, pinagtitiwalaan nyo ngayon, di ba? Kasi kapwa nyo ilaw at asin ang sanlibutan yan. Pero kung first meeting, parang kahit ako naman, pag may nakipag-usap sa akin, parang hindi rin naman talaga ako maniniwala. Pero alam nyo, ito ay isang challenge sa buhay natin bilang isang salt and light. Kasi when the Spirit of God, or we are being ambassador of God, and the salt is in us, and the light is in us, alam nyo yung testimony mo bilang isang Kristiyano ay sapat na sandata para lumapit sa iyo yung tao. Pag nalaman, ito pala ay isang born-again Christian. Ito pala ay kumikilala sa Panginoon. Alam nyo ba, kahit tumayo ka lang, makikinig at lalapit sa iyo yung mga tao. Bakit? Kasi sa gitna ng kadiliman ng mga tao, nakakakita ng ilaw sa iyo. Amen? Naalala ko yung isang testimony nung isa naming inaalagaan, or yung isa kong primary 12, si Rafi, meron siyang dinidisciple ngayon. Sabi na nanay niya, sabihan mo nga yung mga pastor niyo ipag-pray over ako kasi nakita ko nagbago ka. Kumbaga nakita mo dun sa bata, nakita nung nanay niya dun sa anak niya na parang yung ilaw ay na-transfer dun sa batang ito. At itong nanay na ito, na kasalukuyang pwede nating sabihin nasa banig ng karamdaman, nakakita ng ilaw sa kanyang anak. At sinabi, anak, pwede ba ako sumama sa church mo? Pwede niyo ba ako ipag-pray over? Bakit? Kasi nakita yung pagbabago sa buhay ng bata. And tayo bilang salt and light, kailangan makita rin yung pagbabago. Well, Moses, ginamit siya ng Panginoon bilang salt and light ng Israelites way back nung ang mga taga-Israelites ay slave or na under sa power ng mga Egyptian. Well, makikita natin to sa Exodus. Kung babasahin natin ng Exodus, nandito yung data na kung paano pinahihirapan ng mga Egyptians ang mga Israelites. But God uses Moses to have their freedoms. Well, saan sila lumaya? Number one, lumaya ang mga Israelites sa harassment. Sila ay harassed ng mga Egyptians, utos dito, utos doon, kung ano pinagagawa sa kanila, hagupit dito, hagupit doon, sipa dito, sipa doon. Ano pa? Pinalaya sila ng Panginoon in the midst of their oppression. Oppressed sila. Wala silang magawa kasi they are under the power of the Egyptians. What's next? Freedom from slavery or imprisonment. Pinalaya sila ng Panginoon. God uses Moses to be the salt and light ng mga Israelites. Alam nyo, well, maaring hindi tayo nabuhay ng Old Testament. But the God of the Old Testament is the same God of the New Testament. It's the same God that will use you to be the salt and light of this world. Matthew chapter 9, verse 36. Sabi ko sa inyo kanina, nung ang Panginoong Jesus ay nandito sa lupa, ang mga ministry niya, kung babasahin niyo yung Matthew chapter 8, 9, so on and so forth, talagang halos karamihan, puro may sakit, puro nasasapian ng mga masasamang espiritu. Yung Matthew chapter 9, verse 36, sabi dito, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep
without a shepherd. Tayo daw ay nahihantulad sa isang tupa. Alam niyo, pag ni-research niyo ang tupa, ito daw yung pinakamaliit ng utak na hayop. Tama ba? Yung parang kasi ang isda, for your information, ang utak kasi ng isda, kapag, halimbawa tayo, isda ako, may aquarium dito, pag nakita kita, pag talikod ko, hindi na kita kilala. Kaya parang totoo yung si Dory. Kumbaga parang meron siyang sakit. Ganon din daw ang isda. After 5 seconds, 3 seconds, nakalimutan na niya kung ano yung nakita niya. Diba? Lalo siguro kung pangit yung nakita niya. Kalimutan ko na to. So, ang tupa daw, ganon din. Medyo malaki lang ang utak, pero dahil sa katigasan ng ulo, kulitan ng isang tupa, kailangan pa siyang, dito ka, huwag kang pumunta sa kaliwa, huwag kang pumunta sa kanan. Diretso lang tayo. Tayo daw ganun. We were like a sheep without shepherd. And Jesus Himself had a compassion on these people. Ngayon, pwede rin tayo maging compassionate sa mga tao or sa mga strangers na nakikita natin sa labas. God will use us for these people to set free from Number one, dahil harassed to mga tao na to, maybe they were harassed kasi wala silang makain, wala silang patutunguhan. They were harassed ng environment nila. Number two, people who experiences darkness. Yung mga taong nakaka-experience ng kadiliman, nangangailangan ng ilaw ng sanlibutan. Ilaw na kung saan nasa bawat isa sa atin. Imagine niyo sa isang, let's say nag-brown out. Ano makikita niyo sa brown out? Darkness, di ba? At tayo, hahanap tayo kahit yung ilaw ng cellphone na gumaganong-ganon lang, kahit gano'ng kaliit yan, lalapitan natin yan kasi may ilaw. At ano nangyayari kapag nagkaroon na ng ilaw? Parang merong di ba? Parang, hindi ko alam, sa amin, sa Danghari, nung nandun ako, pag nagkakaroon ng ilaw, hindi ko alam kung may sunog ba o wala. Kasi parang lahat ng tao, simula sa kanto hanggang sa kadulo-dulunan, parang nagre-rejoice kasi nagkaroon ng ilaw. Alam niyo, my dear brothers and sisters, ang taong ligaw, ang taong harassed, ang taong oppressed, kapag nakakita ng ilaw, magre-rejoice ito. And God will use you to set the lamp doon sa mga taong ito. Genesis 6, chapter 1, verse 6. Brothers and sisters, if someone caught in sin, you who live in the Spirit restores that person gently. But watch yourselves, or you may also be tempted. Sino sa inyo ang naniniwala na kayo ay namumuhay na in the Spirit? Pakitaas nga yung kamay. Yung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, meron ka ng relasyon sa Panginoon. Sino dito? Ako lang, konti lang. Nahiya pa iba? May doubt mamaya, tumayo kayo sa ABC. So, kayo bilang, nasaan ako? Kayo bilang namumuhay in the Spirit and in truth, kayo bilang namumuhay or bilang nilulukuban ng banal na Espiritu ng presensya ng Panginoon, tayo daw yung aalalay at aagapay sa mga taong ligaw. Ang problema, baka meron dito sa atin, ligaw pa rin hanggang ngayon. Diba? Baka naliligaw. Ibang usapan yon. But you know what? I had 3 points to share with you, or I have 3 of the many points that I will share to you. Ano ba ang dapat natin gawin sa mga taong ligaw? Ano ba ang dapat natin gawin sa mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang mababaw na tanong? Ano ba ang dapat natin gawin
sa mga taong naliligaw or nas kapapalooban ng kadiliman sa mundo natin. Number one, wala yung number one ko. Number one, as a salt and light of this world, we need to guide the strangers to their restoration. Alam nyo, sa panahon ngayon, sabi ko nga sa inyo, lahat ng tao oppressed, depressed, lahat ng pressed. Di ba? Lahat ng problema parang, alam nyo yung sabi, para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Sino nakaranas sa inyo na ikaw parang sa laki ng problema mo, parang you against the world. Alam nyo, itong mga taong to, pag ganito na-experience nila, ito yung mga taong basag. Alam niyo yung basag? Basag ang kalooban, basag ang damdamin. Lahat basag. Espiritu, ang, ano pa? Mukha, basag. Hindi, lahat basag. Pero you as a light of the world, gagamitin kayo ng Panginoon to restore back. Kasi bakit? Dahil kaya nabasag to mga taong to. John 10:10, ninakaw ng enemy natin yung supposed to be na magandang plano ng Panginoon sa buhay nila. And you were the ones, and we were the ones that God will use to restore back what has been stolen by the enemy to them. Ibabalik natin yung kalayaan sa harassment. Ibabalik natin yung kalayaan sa oppression, sa slavery or imprisonment. Ang mga taong to, maaring, alam niyo yung ano, yung feeling mo okay ka pero hindi. Yung tipong, kasi di ba tayo kapag kasama natin yung tropa natin, feeling natin okay tayo eh. Nakakapag-isip lang tayo kapag matutulog na tayo. Yung nakahiga ka ng ganyan, ang kausap mo na lang yung bobong. Or kung may kisame ka, yung kisame. Di ba? Doon tayo makakapag-reflect na parang merong emptiness in our hearts na parang kulang eh. Merong bagay na kailangan magpuno doon sa kakulangan na yon. At kayo mga kapatid, kayo ang gagamitin ng Panginoon to be the salt and light ng mga taong stranger para yung mapunan yung kakulangan na yon. They need to understand that God wants to restore them. Alam niyo po, my dear brothers and sisters, mga kapatid ko sa Panginoon, ang Panginoon nasa business din ito ng restoration. Kapag nakita ka ng Panginoon na parang wasak, ang Panginoon gagawa ng paraan yan para ma-restore ka. Bakit? Kasi hindi naman yun ang plano ng Panginoon sa iyo, di ba? Pag nabasa natin Jeremiah 29:11, that's the whole plan of God sa tao. But the enemy's plan is the John 10:10. Di ba? To kill, steal, and destroy. Pero you, as a salt and light, will be used by God to restore back yung mga kapatid natin na nawawala, nagwawala, at kung saan-saan napupunta. Di ba? Pretending to be okay, but in reality is not. Let us restore the images of our brethren. Ito yung i-restore natin yung imahe na supposed to be dapat ipinamumuhay niya na ninakaw lang ng ating kaaway. Let us restore their minds. Baka minsan yung katabi natin or minsan yung mamimit natin, ang utak niyan ay pupunta na pala doon sa tulay at tatalon. Sabihan natin, men, wag dyan. Doon, sa mataas. Hindi, joke lang. No, pero hindi, di ba? Baka yan nakakasalubong natin. Ang utak niya magpapakamatay na. Pero dahil nakakasalubong ka at nakakita na liwanag na nagniningning sa'yo, maaaring yung suot mo that time, glow in the dark. Diba? Maaaring yung suot mo that time, maaaring yung testimony mo, paglakad mong ganyan,
Nagsha-shine. Ay, may kakaiba dito sa taong to. May kakaiba kay Mercy. Nagsha-shine. Nag-glow in the dark. Di ba? Why? Because God uses her to be the salt and light of this world. God uses us to be the salt and light of this world. Let us restore the hearts of every people or every strangers na makakausap natin. Yung mga pusong sugatan, ang dami niyan ngayon. Mga pusong, ano bang klaseng puso pa? Mga puso ng saging, ang dami niyan ngayon. Mga pusong butas, mga pusong hindi alam kung anong gagawin, mga pusong kung ano-ano ang iniisip, mga pusong ligaw. Di ba? I-restore natin. Di ba? Kung ano-ano pa. God is in the business, mga kapatid, ng restoration. At kung hindi natin igagrab ang opportunity na to, or kung hindi tayo magpapagamit sa ating Panginoon, definitely sayang yung taong pwede nating malapitan. Sayang yung mga tao na kung saan naghahanap ng tanong sa kanyang kasagutan. We are the light. We have the light. And let other people see it for them to be straightened up yung kanilang path patungo sa plano ng Panginoon. Tayo lang naman we are the light. Nasa atin ang ilaw. Gamitin natin tong ilaw na to para i-guide at i-restore yung mga taong nangangailangan ng restoration. Amen? Number 2, as a salt and light of this world, we were to guide them to abide in Christ. Kasi nga, hindi nila alam ang gagawin nila kasi nga, wasak Ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ng mga strangers sa harapan natin? Hindi nila alam, para nga silang tupang ligaw Diba? Yung tupa, mabaho ka na, ligawin ka pa. Diba? You, as a salt and light, is the one who will guide them to abide in Christ. Invite them to church. Life group leaders. Meron tayong malaking role para ang mga taong nila-life group natin or para member ng life group natin ay matutunan nilang mag-abide kay Kristo. Ang challenge, life group leaders, kailangan may members kayo. Diba? Or else, hindi rin natin magagamit yung ilaw natin. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. The truth is in God alone. Tama po ba? Ang katotohanan ay nasa Panginoon lang. The truth is in the words of God. The promises of God ay mababasa lang natin sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita sa Biblia. At kapag maturuan natin yung mga strangers sa harapan natin na, hey kapatid, nandito lang ang pangako ng Panginoon. Nandito lang yung way para umayos ang buhay mo. Let us make them believe that the words of God are powerful and alive. Let us make them believe that if they connect to the Word of God, hindi na sila matutuyo. Naalala ko yung example sa John 15:5 na sabi dito, babasahin ko lang, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That's a reality. If we disconnect our lives to God, definitely, we will end up loser. Ang isang dahon, kapag nawala sa puno, anong mangyayari? Siguro, first day, kulay green pa siya. Second day, medyo brownish na siya. Tapos hanggang sa matuyo, sunugin. Ganun ang mangyayari. And if we disconnect our lives to God, definitely, para tayong dahong tuyo. And at the end of the day, susunugin at magiging abo. Pray for them
that the fruit of righteousness ay talagang ma-i-inherit din nila or mapapa sa kanila. Pray for them that Jesus alone can renew their lives. Pray for them and let them connect to the Word of God. Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp for my feet and light on my path. Alam niyo, my dear brothers and sisters, tanging Panginoon, tanging salita lang ng Panginoon ang pwede talagang mag-direct sa mga paa natin kung saan man tayo pumunta. Pupunta tayo sa tuwid na landas. Pupunta tayo doon sa mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Teach them to abide in the words of God. Turuan natin at patunayan natin sa kanila, hey kapatid, talagang buhay na buhay ang salita ng Panginoon. Kapag ikaw ay maniniwala sa salita ng Panginoon, definitely, ikaw ay mabubuhay. I will focus this time dun sa mga sakit. Dalawa daw ang sakit, klase ng sakit na meron ng tao. Number 1, physical sickness and spiritual sickness. Let's describe, ano ba yung taong may sakit? Ano ba sila? Ano ba ang characteristics nila? Or pag nakita natin sila, ano ba ang nakikita natin? Number 1, ang mga taong may sakit na physically, they are weak. Tama ba? Or nakakita na kayo ng tao na may sakit siya, pero ang saya-saya pa niya. Or kumbaga parang naglalaro pa, physically fit pa. Walang ganun, Lahat ng taong may sakit na nakita ko, mahina ang katawan. You cannot see peace and joy sa kanila. Parang wala, balisa kasi hindi malaman kung anong sakit. Hindi malaman kung paano gagaling ang sakit. They think it's dead end. Alam niyo, lalo-lalo na may mga terminal cases, ang pumapasok sa mga isipan nila, dead end na. Hanggang dito na lang ako. Wala na akong pag-asa. Pero alam nyo, pag yung ilaw ng Panginoon na nasa atin, nag-shine through their lives. Alam nyo, yung buhay na walang pag-asa, may sakit ka man o wala, magkakaroon ng pag-asa. Mamaya may isi-share ako regarding that. Next, walang hope. Walang future. Yun yung mga taong may sakit. Jump tayo dun sa ikalawang sakit. Spiritual sickness. Sabi dito, these are the people who are just sitting and waiting. Ano ibig ko sabihin dito? Hindi ko sinasabing kayo na nakaupo kayo ay spiritually sick kayo. Pero, sabi ko, these are the people who are just sitting. Alam nyo yun, yung parang nakaupo ka lang, magkakaroon lang ng fire sa katawan mo kapag yung inuupuan mo ay uminit at nagbaga. Diba? Ano ibig sabihin? Ito yung mga tao na parang walang vision sa katawan. May pinapagawa ang Panginoon, you do this, you do that, you do life groups, you complete your 12, and yet, you do nothing. I'm telling you, my dear brothers and sisters, if you are like that, you are spiritually sick. You need to repent, ask for forgiveness to God. Naalala niyo si blind Bartimaeus? Yung taong pilay. Yung taong bulag pala. Sa Mark chapter 10, verse 46, ito yung story ni blind Bartimaeus. Si blind Bartimaeus, dahil nga bulag siya, wala siyang vision, nakaupo lang siya. At tayo, kapag bulag tayo spiritually, talaga nakaupo ka lang. Kapag bulag tayo at hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon, I'm telling you, masakit man sabihin sa harapan na to, but you are spiritually sick. Bakit? Wala ka ng concern sa Word of God. Nagwo-worship dito kung ano-ano pinagagawa mo. May trabaho ka, kuya, under naman ako ng isang ministry. Yes, you are under in
Member ka ng isang ministry and yet, anong ginagawa mo? Ha? I'm telling you, you are spiritually sick. Ask for God's forgiveness. Sabi ko kanina, they don't act on the vision that God has given unto them. People who are thirsty, uhaw sa salita ng Panginoon. These are the people who experience, yes, spiritual famine. Alam niyo yung mga uhaw sa salita ng Panginoon, ito yung may mga spiritual famine naman. Kumbaga parang hindi ka na na-feed up ng salita ng Panginoon. So, dahil gutom ka, wala na nag-guide sa'yo. And alam nyo, bilang isang asin at ilaw ng sanlibutan ito, tayo yung gagamitin sa mga taong may sakit at mga taong somehow ay naliligaw ng landas. Sabi dito sa Isaiah chapter 55 verse 6, "Seek the Lord while He may be found. Call unto Him while He is near." Alam niyo, may tanong po ako dito. Talaga ba ang Panginoon ay tumatalikod sa harapan natin? Or kumbaga parang, magkaharap kami ni Ayad. Or ang Lord kaharap niya si Ayad. Talaga bang may time na kailangan ang Lord ay tumalikod kay Ayad? Alam niyo, nung nagre-reflect ako dito sa verse na to, sabi ko, ang Panginoon kahit kailan, hindi tayo tinalikuran. Tayo ang tumatalikod sa Panginoon. Ang challenge nung sa verse na to, kailangan hanapin natin yung salita or ang Panginoon, ang banal na presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi darating ang punto or ang time sa buhay natin na tayo mismo ang lalayo sa Panginoon. Kumbaga yung action na gagano na lang ang Panginoon pero ikaw tumalikod ka sa Panginoon. I'm telling you, my brothers and sisters, ang Panginoon hindi tumatalikod. Tayo ang tumatalikod sa Panginoon. Number 3. As the salt and light of this world, guide them to give everything to God. They must realize that God is in charge of everything. People who are sick, in jail, orphans tends to worry about their tomorrow. Alam niyo, mga taong ito or mga strangers na pwede natin makasalimuha, hindi natin alam ang story nila. Pero alam niyo, they may be the people or the guy na kung saan hindi niya alam ano ba yung mangyayari sa bukas. Ano ba yung future ko? Ano ba yung kinabukasan ko? At tayo ang gagamitin ng Panginoon para sabihin sa kanila, hey, maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Maganda ang future mo. Maganda ang ending mo. Sabi sa Proverbs 16:9, "In their hearts humans plans their course, but the Lord establishes their steps." Tayo, kapag ligaw tayo at hindi natin alam at worried tayo sa future natin, anong ginagawa natin? We tend to do it on our own, di ba? Kumbaga parang sa iyong kakayanan, sa iyong kalakasan, gagawin mo yung pwede mo magawa para lang mapunan yung kinabukasan mo. Pero sino makakapagsabi sa inyo na kahit gaano kalaki ang effort mo, parang kulang pa rin? Di ba? Sa Matthew 6:25-26, sabi niya, "Therefore I tell you, do not worry about your life. What you will wear, it's not a life more than food, and the body more than clothes." Verse 26, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them." Teach our people, teach those strangers na, hey, God is in charge of everything. Ang Panginoon in charge sa kinabukasan mo. Sabi doon sa binasa natin, ang mga ibon nga hindi naman sila nagtatanim. Pero bakit hindi sila pinapabayaan ng Panginoon? How much us? Anak tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan.
Yung isda nga namin sa bahay eh. Bumili ako ng isda ano yun, nung last Monday, di ba? Hindi namin pinapabayaan, feed up namin eh. How much more tayo bilang anak ng Panginoon? Well, yung mga isda namin, 11 sila nung Monday, ngayon 5 na lang. Di ba? Hindi namin pinapabayaan. Tsaka, ang pangalan ng mga isda namin, well, sabi ni Kale, Francis daw yung pangalan ng mga isda namin. Si Kale po ang nagpangalan ng isda. Yun daw ang pangalan ng kanilang pet, Francis. Pero going back, hindi ko alam kung bakit naisip niya yon. Pero si Pastorita Isa, pag nagkaroon daw ng pet, Francis din daw ang pangalan. Hindi ko alam kung anong meron kay Tito Francis. Pero anyway, side story lang yun. Yung mga isda at mga ibon, hindi pinapabayaan, how much more tayo. Kailangan malaman ng mga strangers na, hey, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano ang pangangailangan mo? Trust in the Lord. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Learn to give everything to God. Teach the strangers to give their 100% to God. Teach them to trust in God. James 4:7. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Submit everything to God. Tell the strangers, hey man, if you will submit your life to God, the devil will flee. At magbabago ang buhay mo. Alam niyo po, mayroong isang napakagandang example, and I will end on this, Sa Luke chapter 22, 41 to 44. This is the story, yung bago ipako si Jesus Christ, na ito yung prayer dun sa Gethsemane yata. Ito yung account na yon. Na ang story ito, hinahagel ng Panginoong Jesus na, hey, Father, kung pwedeng alisin mo na lang tong sarong ito sa oras na to at hindi na ako yung parang mag-sacrifice para sa kasalanan. Pero sabi niya ganun, but still, your will be done. Alam nyo, mga kapatid, what if Jesus asked the Father, Panginoong Jesus, Panginoon Diyos, pwede po ba ang bibigyan ko na lang ng sakripisyo? Or pwede po bang mamamatay na lang ako para doon sa mga taong alam kong akin? Or naniniwala sa akin? What if Jesus Christ say, no? What if Jesus Christ say, Lord, Ama, ayaw ko niya, masakit na. Yun na lang may mga kasalanan na ipapako mo. Pero alam nyo, Jesus say yes to the Father. Jesus gave everything to the Father. Jesus endorses everything to the Father. Yung mga makakausap natin in the future, sabi ko kanina, ligaw. Yung mga strangers, yung mga nasa kulungan, yung mga may sakit, yung mga orphans, ito mga taong to, harassed, oppressed. Pero if we will teach them to give all to Jesus Christ, alam niyo, magbabago ang buhay nitong mga to. Alam niyo ang result ng pag-yes ng ating Panginoong Jesus to the Father? Sabi dito, we can be sure of God's forgiveness. May assurance tayo na pag humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, patatawarin tayo. Number 2, we can be sure of salvation. We can be sure of healing. Sabi sa Bible, by His stripes, pinagaling na tayo. We can be sure of breakthroughs sa buhay natin. We can be sure of the hope dun sa mga hopeless. We can be sure of the joy and peace sa buhay natin.
Yung time na parang malungkot ka paggabi dahil ikaw na lang mag-isa. Pero dahil nag-yes ang Panginoong Jesus, magkakaroon ka ng joy and peace sa buhay mo. And lastly, we can be sure of provision and blessings galing sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, being the salt and light ay masaya, may challenge. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, sa binasa natin sa Bible, if you will trust in the Lord, if you will surrender everything to Him, yung paggamit niya sa atin bilang salt and light, talagang yung ilaw mo na parang maliit lang, dahil pinagamit mo yan sa Panginoon, pagyayamanin yan at pagniningningin pa. Yung asin, hindi ka lang lasang asin. Diba? You will be the avenue or an avenue na ipipreserve mo yung relasyon na meron yung mga stranger sa Panginoon. Bakit? Asin ka eh. Ang purpose ng asin, ma-preserve ang isang nadidicay na bagay. Ang ice cream, di ba? Nagtataka ba kayo bakit yung dirty ice cream ay hindi natutunaw? Na ano nyo yun? Alam nyo kung bakit? Kasi lupa yung kasama na kaya. Hindi dirty. Hindi. Hindi lupa yon. Yung dirty ice cream, kaya yun ay dahil may asin sa paligid yon. Diba? Yung yelo hindi natutunaw kasi nilalagyan ng asin. Diba? At ikaw, ikaw kapatid, magiging asin ka dun sa mga taong nanlalamig. Amen? Shall we pray? Father in heaven, thank you so much for this morning. Dear Holy Spirit, may your word be manifested in our hearts. May your word be seen in our lives. And I pray, O Lord, that this time on, as you use us to be the salt and light of this world, may you use us mightily for the glory of your name, for the glory of you alone, Panginoon. Thank you so much, Lord. We give you back the glory in Jesus' name. Amen. Okay, come on. Palakpakan natin ang Panginoon. Can you, yung VIPs, paki-raise naman yung hands. Sige, palakpakan natin sila. Praise the Lord. Meron sa taas. Nandito ba yung family ni JM? Wala. Okay. So, my dear VIPs, this message na kasunod is only dedicated for you. Para sa'yo. Bakit? Kasi special ka sa araw na ito. Special ka sa paningin ng ating Panginoon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay salt and light. But there is one step na para ikaw gamitin ng Panginoon bilang isang asin at ilaw ng sanlibutan ito. You need to receive the good news. And I'll be sharing to you kung ano yung good news na to. Ito ay aming tinatawag na ABCs of a good life. ABC or steps kung paano gaganda yung buhay mo. Yung buhay natin. Ginawa namin to many days, many months ago. And naramdaman namin at nakita naman namin talaga ang resulta dahil ginawa namin itong steps na to. Sabi sa letter A, admit you sinned against God. Aminin daw natin, my dear VIP, na tayo ay nagkaroon ng kasalanan sa Panginoon. Totoo naman, lahat tayo nagkasala. Ako, tayong lahat, walang exempted. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23, lahat tayo nagkasala. Alam nyo, maaaring nagtatanong kayo, my dear VIPs, kung bakit parang ginagawa ko naman yung effort ko eh. Pero bakit kulang pa rin? Or parang kapos. Alam niyo kung anong dahilan? Yung sin. Sabi diyan, sin is the root cause
of man's problem. Ang problema mo, kapatid, kasalanan ang nagiging dahilan dyan. Pero alam nyo, may solusyon. Sa sobrang kabaitan ng ating Panginoong Diyos, binigyan niya ito ng solusyon. Letter B, kailangan mo lang maniwala or you need to believe God loves you and Jesus died for you. This Christmas, we will celebrate yung pagdating ng ating Panginoon. But next year, sa bakasyon, we will celebrate yung kamatayan ng Panginoon. Bakit? Namatay siya para sa'yo. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, His only Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life." Mga kapatid, my dear VIPs, this is the solution na ipinipresent ng ating Panginoon sa ating harapan ngayon. If you will just believe in God, and you will accept Jesus Christ as your Lord and Savior, I'm telling you, that's the beginning of a good life na pwede niyong maranasan. Letter C, anong gagawin natin? Okay, nalaman na natin na si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Letter C, confess Jesus as your Savior and Lord. Kailangan mong bigkasin sa mga bibig mo na nanggagaling sa puso mo na si Jesus Christ ay Lord and Savior. Sabi sa Romans 10:9, "If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Ideklara mo sa bibig mo na ang Panginoon ay namatay para sa iyo, and you will be saved. John 1:12 sabi, accept Him in your life. Sabi, yet to all who did receive Him, to those who believe in Him, in His name, He gave the right to become children of God. Pag naniwala ka, kapatid, bibigyan ka ng kaparapatan ng ating Panginoon para tawagin kang anak. And lastly, we will do a prayer of acceptance. Itong prayer of acceptance na to, ito lang yung first step natin towards our good life. And before I lead you to prayer, gusto ko lang malaman kung sino yung nagnanais doon sa mga VIPs namin na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Bibilang ako ng 3. And pwedeng pakitaas lang yung kamay mo, kapatid, kung ready kang tanggapin ang Panginoong Jesus sa umagang ito. 1, 2, 3. Sige, palakpakan po natin. Again. 1, 2, 3. Last challenge. Tayuan natin yang lakas ng loob natin para tanggapin natin ang Panginoon. Pwede ba kayong tumayo? At may invite you in front. Sige. Para makita natin. Sige na. Hindi nakakahiya ang tanggapin ang Panginoon. Thank you, Lord. Harap lang po kayo sa akin. Dito lang po. Pabayaan niyo po sila. Mamaya tayo haharap sa kanila. Ang gagawin natin ngayon, yung tinatawag na prayer of acceptance. When we say prayer of acceptance, ililid ko kayo sa isang panalangin na gagayahin nyo. And habang ginagaya nyo ito, make this as your own prayer. Alam nyo, pagkatapos ng prayer na to, maaaring nga iba sa inyo, parang normal na prayer, pero alam nyo, in the heavenlies, the angels will rejoice sa gagawin natin. Billions and millions of angels will celebrate. Kasi bakit? Kasi may nadagdag sa family ng Panginoon. Are you ready? Shall we bow down our heads? Dear Jesus, thank you for this day. Panginoon, inaamin ko po na ako ay nagkasala sa inyong harapan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Hinihiling ko po na kayo ay pumasok sa buhay ko. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Sige, palakpakan natin ang Lord. Welcome to the family of God. Alam nyo, ang next step, kasi ang first step, kasi you will have a relationship sa ating Panginoon. Ang second step, aaralin natin ngayon. Dahil magkarelasyon na kayo ng Panginoon, kailangan malaman mo kung sino ang Diyos, kung paano siya kumilos sa buhay mo, at kung paano ka kikilos sa harapan ng Panginoon. Attend the life groups. Yung mga nag-invite sa inyo, attend kayo dito kasi dito pinag-aaralan kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. At sabi ko sa inyo, dahil may relasyon kayo sa Panginoon, parang mag-boyfriend, girlfriend, along the way, along the relationship, nagiging close sila. Ganon din tayo. Dahil may relasyon tayo sa Panginoon. Along our way, habang nilalakaran natin yung tinatawag na relasyon sa Panginoon, magiging closer tayo. Amen? So, may magwe-welcome kayo sa inyo, ang mga pastor natin, at yung buong family nyo. Haharap lang kayo. 1, 2, 3. Sige, makakaupo na kayo. And welcome to the family of God. Amen. Sige, you may be seated. So once again, salt and light of this world. Kayo po yun at ako. Gamitin natin, pagkalandakan natin sa buong mundo na ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? So God bless you and thank you so much. Amen. Pwede ba nating palakpakan muli ang Lord? Yung karapat-dapat na palakpak. Hallelujah! Amen. Thank you, Pastor Jay. Pwede ba nating palakpakan muli si Pastor Jay? Thank you sa buhay ni Pastor Jay.